Magandang araw na muli mga boss. Ang problema nito, hindi na daw siya makahatak. At ito nga kung makikita nyo, i-check ko. Yung clutch pedal niya masyado na siyang mataas. Tapos matigas pa. Na kahit na sobrang taas na ng RPM mo, ang bagal pa rin ang takbo niya. Pakinggan nyo yung daing ng may-ari. Kailan pa nagsimula nag-slide to? Ano na? Siguro may isang buwan, may 2 months na po. Na nag-slide? Slide siya? Kuya ko po yung nakapansin nung una. Na? Na may ganun pong nangyayari. May hatak na nawala na yung hatak niya. Narinig nyo mga boss, mula Cavite hanggang dito sa Taguig, iginapang na lang nila yung takbo sa 40-30, mga ganun. Na minsan daw ang nangyayari, pag ginasan nila, hindi na daw talaga makahatak. Binuksan ko yung cover dito sa transmission para makita ko itong situation ng cable at lining. Wala naman akong nakitang kakaiba. At pinatapakan ko nga itong clutch cable niya. Ulit, sir. Oh, bitaw. Apat. Apo. Bitaw. Diyos no? Nung chinig ko, wala rin ako makitang kakaiba sa release bearing, sa pressure plate. Kaya ang ginawa ko dito is i-adjust ko muna itong clutch cable niya para maibalik ko sa tamang adjustment pati yung clutch pedal. Bukod sa masyadong mataas yung clutch pedal, masyado rin siyang matigas. Sabi ko nga sa customer, ba't hindi nyo lang doon pinagawa sa lugar nyo dahil sobrang layo naman na kayo, dito pa kayo pupunta. Paano kung nasiraan kayo? Ang sagot nila sa akin, alam na nila kung ano mangyayari. Ibababa daw agad itong transmission nila para palitan ng mga pyesa. Hindi raw ito pagtsatsagaan para hanapin pa kung anong pinanggalingan ng sira, kundi ang talagang the best na gagawin daw nila agad is baba transmission. Kaya mas okay lang daw sa kailang itinakbo nila kahit na malayo. Dalawa ang problema nito na dinala sa akin. Bukod sa di na makahatak or sliding na siya, may mga time pa biglang lubog ang preno. Kaya bilib ako sa mag-ama na to, ang lakas ng loob. Alam niyo mga boss, may pera sila eh. Kaya lang ramdam nila nalolokohin lang sila ng gagawa. Tapakan mo nga, sir, kung lumambot na yung clutch pedal. Kaya lang nga ang katwiran nila is dalang-dala na rin sila. Ang sa akin lang naman, paano kung bumigay sa daan itong sasakyan? Tapos yung magre-rescue sa'yo, naku, napakabait. Lahat ng po, opo, sir, boss, tawag sa'yo, yung pala siya si Boy Palet. Siguro naman mga boss, nakikita nyo yung ina-adjust ko. Ayan yung adjustment ng clutch cable dito sa transmission na nakakonect dyan sa clutch pedal mo. Sa ganitong klaseng sasakyan, pangatlo na itong ganitong problema na na-encounter ko. Ayan, testing. Ano? Magalit pa po. Di pa siya lumambot? Lumambot nangyari. Lumambot na? Di kasi pwede sobra eh. Yung mga ganitong problema kasi na nagpunta sa akin, karamihan ng hatol, baba transmission. Walang check-up na ginawa yun. Baba agad ng transmission. Kumbaga sa ano, tinignan niya lang. Ginamitan niya ng katalinuhan niya at kagalingan. Baba yan! Na ang tingin niya sa sarili niya, sobra na siya sa galing eh. Kaya pag nag-comment sa akin, basic lang ang alam mo eh. Eh ikaw naman, magpalit lang ang alam mo. Kadalasan mali pa. Balik na ako sa trabaho. Start ko itong makina, i-check ko itong ginawa ko kung yung adjustment ba ng clutch na ginawa ko is tugma dito sa pagkambyo. Kaya kasi kailangan pag nag-adjust ka, tama lahat ng adjustment na gagawin mo. Hindi siya mataas, hindi siya mababa. Dapat accurate. Pag bintaw mo yung clutch, sabay aandar siya. Hindi yung bintaw mo ng clutch, di pa aandar. Hindi kasi sa lahat ng pagkakataon, pag hindi na makahatak ang isang sasakyan, baba agad ang transmission. Paminsan-minsan, magto-troubleshoot din tayo para hindi naman kawawa yung customer. Maliban na lang kung wala ka talagang awa, okay lang yung ginawa mo para sa'yo. Alam nyo, masasabi nyo lang naman talagang marunong kayo kung talagang ang gagawin nyo is tinotroubleshoot nyo talaga yung sira bago nyo palitan ng pyesa. Dapat sigurado kayo. Alam nyo mga boss, nakakainis kasi ang layo-layo ko. Tapos dito pa siya pumunta sa akin. Bakit dyan sa lugar niya wala bang gumagawa dyan? Sana sa kapwa ko mekaniko, bago nyo na mahatulan yung sasakyan, check upin nyo muna maigi. Huwag nyo naman kagad paggastusin para hindi nalalayo dyan sa lugar nyo. Dahil malambot na itong clutch pedal niya, dito naman ako mag-a-adjust sa taas ng clutch pedal para hindi naman nakakangalay. Ibababa ko ito ng kaunti. Dito ako mag-a-adjust sa clutch pedal switch. Number 14 yung open rest na gagamitin nyo dyan. Luwagan nyo yung nut niya. Tapos yung socket wire yan dito sa ibabaw ng clutch pedal switch, i-press nyo lang yan tsaka nyo hugutin paangat. At pag natanggal nyo na itong socket wire dito sa clutch pedal switch, ikutin nyo lang yan pababa at mag-a-adjust na yung clutch pedal mo. Makangali ka kasi yan eh. Taas-taas ng clutch. Pag nakuha nyo na yung tamang adjustment na gusto nyo mga boss, ilalak nyo na ulit yung nut nyan. Kaya yung mga humihiram yan ay pagka
Pagdating sabi ko, good luck sa traffic. Narinig niyo naman mga boss yung sabi ng customer, talagang matigas pala ang clutch pedal nito. Dahil nga sa paghihiram daw itong sasakyan niya, talagang ngalay daw yung hihiram. Dito naman tayo sa pag-road test mga boss, para yung customer na ang pahatulin natin. Sana lang mga boss, kung maaari, pasubscribe naman itong channel ko. Salamat. Labas natin. Labas natin. Ano, ibitaw mo ng clutch. Konting bitaw lang, andar na. Tsaka nawala yung ano, Nawala yung... yung naiiwan yung hatak. Oo, ngayon, humatak na. Oo. Lumakas yung hatak uli niya. Kanina, konting ano lang Yan, eh. yung angat na yan. Mahirapan na siya, no? Oo, hindi, kanina talaga, hindi na ako makatakbo eh. Nung Ah, road test ko eh. na- Hindi ko nga na- na-video na- kanina eh. Na hindi siya makahatak eh. Di ba yung ganun katas, hindi na siya makahatak kanina? Ito, karakada. Hindi. Segunda pa lang, hirap na siya sa hatakan. Oo. Nawala. Eh ngayon, okay na siya. Wala na. Hindi na naiiwan. Kaya katulad ng sir, pag naka-triceret, bigla ako nag-minor at pumaba. Talaga hirap. Ngayon, no? Makahatak sa trasero na. Oo. Matak na uli siya sa trasero. Ibiro mo kung inano mo na naman yun sa pagawaan. Ibababa sa transmission, sasabihin na. Siyempre. Ay, Diba? Ayaw pa magbigay. Gusto nangihingi na ng kabyo. Ayaw pa bigyan. Ano? Oo. Yung nagbago. Pwede nga. U-turn tayo dyan. Matraffic na dyan eh. Oo. Ayan, pataas oh. Kahit Kaya, kung... totoo ng primero siya. Ayan. Yun, parang kahit ano, parang di nakakambyo eh. Oo. Dating, Kanina, kinambyo natin. Hindi gumagana eh. Oo. Ayan. Oo. Ito na yung hatak na talaga. Ayan na talaga. Yung konting ano lang eh, kung talagang ano na eh, maangat. Konting ano, angat na talaga, kuya eh. Di ba na ano mo? Oo, napansin ko. Kapasin mo? Kanina, taas na ng pa ako. Ayaw pa umandar eh. Yung nga. Di ba? Oo. Ayan o. Yung kanan ko yan at yung kanina, nako, para kami hindi umaandar. Ngayon, malakas na. Lakas na. Yeah, ba, Ayan. hindi ka magmimino sa ganito eh. Yan, hatak na. Okay, Oo. maganda na hatak na ulit. Oh. Bumalik na. Bumalik na. Mayabang na naman. Ito yung parte na laging nangyayari sa akin. Bago kami maghiwalay ng customer, walang katapusang tawanan, paalamanan. Na ibig sabihin, masaya siyang aalis. Salamat!